Kumusta kayo? Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiel. Konting background lang po tungkol sa akin. Ako po ay 36 years old, medyo may kaputian, dala na rin po siguro dahil may iba kaming lahi at saktong pangangatawan, saktong height na 5'7". First time kong magbahagi ng aking kwento at naisipan kong ipagkatiwala ito sa inyong programa. Salamat. Sisimulan ko ang aking kwento nung ako'y 10 years old pa lamang. Laging busy ang aking nanay sa negosyo at aking tatay naman ay sa ibang bansa po. Umuwi lang ito sa Pilipinas 3 o 4 na beses sa isang taon. Sa madaling salita, ang lagi ko lang kasama sa aming bahay ay ang mga kasambahay at mga boy. Laging bukas ang aming bahay sa mga kamag-anak ng aking nanay at tuwing bakasyon, dinadagsa din ang aming bahay ng aking mga pinsan. Marami kaming magpipinsan, Kuya E, dahil maraming kapatid ang aking nanay. Isa na rito, si Marco. Magkasundo kami ni Marco, Kuya E, dahil 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Parehas kami ng hilig sa laruan at spoiled din siya sa aking mga magulang dahil kung ano ang meron ako, meron din siya. Pilyo si Marco, Kuya E, at may pagkapikon pero hindi ko inakala na may kakaiba pala siyang trip. Naglalaro kami noon sa aking kwarto ng video game at dahil lagi siyang talo, dinadaganan niya ako at kinikiliti. Dahil mas malaki siya sa akin ay wala akong nagawa kahit pumiglas ako. Habang nakadagan sa akin, naramdaman ko na may nag-standing ovation. Wala naman sa akin yun dahil hindi ko naman alam ang ibig sabihin nun. Dahil nga bata pa kami, tumayo na siya at nagpatuloy kaming maglaro. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang harapan. Inaalis ko agad ito dahil nagulat ako. Akala ko yun na ang huling pagkakataon na mangyayari yun pero nagkamali ako. Kinagabihan, naghahanda na kami sa pagtulog. Humiga na kami sa kama. Doon siya natutulog sa kwarto ko dahil malaki naman ang kama ko. Nakapatay na ang ilaw at nakapikit na ako pero maya-maya pa ay kinuha ni Marco ang kamay ko at pinatong na naman niya doon sa kanyang harapan. Kuya E, hindi ko alam ang gagawin ko so hinayaan ko lang siya na matapos ang ilang minuto, pinasok niya ang kamay ko sa loob ng kanyang shorts at iginalaw niya yun. Nagtawanan lang kami at sabi ko sa kanya, matulog ka na nga dyan kung ano-ano yung ginagawa mo. Paulit-ulit ang mga ganoong senaryo tuwing dumadalaw para magpalipas ng bakasyon si Marco sa aming bahay. Bata pa kami noon at alam ko na mali yun kahit noon pa. Pero para sa amin ni Marco, laro-laro lang yun. Lumipas sa mga taon hanggang nagkolehiyo na kami, Kuya E. Doon kami namulat sa kamunduhan. Nagsimula na magkolehiyo, sa amin na tumira si Marco dahil malapit ang bahay namin sa pinapasukan niyang kolehiyo. Binata na kami at may pagbabago na sa aming mga pangangatawan. 20 na noon si Marco at may taas na 5'11". Maganda ang hubog ng katawan niya dahil bukod sa mahilig siyang maglaro ng sports, dancer din ito at sumasali kasama ang grupo nila sa mga kompetisyon. Isang gabi, umuwi si Marco ng nakainom. Nag-celebrate daw sila ng mga kagrupo niya sa sayaw dahil nanalo sila. Kwento ng kwento si Marco habang nakaupo sa kama ko samantalang ako naman ay nakikinig lamang habang gumagawa ng homework sa desk ko sa kwarto. Nang mapansin niyang hindi ako masyadong nakikinig, lumapit ito. Tumayo sa gilid ko at idinikit niya ang kanyang paps na nooy malambot pa sa aking balikat. Naalala mo ba yung ginagawa natin dati? Nakakatawa dahil ang liit pa natin noon. Pati yung paps ko maliit pa rin noon, sabi ni Marco. Maliit pa rin naman yan, wala namang bago dyan, sagot ko. Hindi laki na to, tingnan mo. Nilabas ni Marco yung paps niya at nagulat ako dahil talaga nga namang gifted itong si Marco.
Habang nakatambad sa mukha ko ang kanyang nag-i-standing ovation na Pops, tumingala ako kay Marco at nakangiti lang siya sa akin. Hawakan mo, utos niya sa akin. Nanlamig ang buo kong katawan at tumaas ang balahibo ko, Kuya E. Nanginginig man ang aking kamay pero hinawakan ko yun. Mataba at mahaba. Lagpas pusod, taas baba ang kamay ko sa kanyang Pops habang nakatingin lang ako sa mukha niya at nakapikit at nakangiti siya. Kontentong-kontento sa ginagawa ko sa kanya. Maya-maya pa ihinawakan niya ang aking ulo at itinulak sa kanyang naguhumindig na Pops. Nilantakan ko yun. Ginaya ko yung napapanood ko sa mga video. Ilang minuto na ganoon ang aming posisyon hanggang hinila niya ako patayo. Siyempre, hindi rin magpapatalo yung lahi ng tatay ko. Mas mahaba man yung Pops ni Marco, ihamak naman na mas mataba ang sa akin. Sinubukan ni Marco na lantakan pero di raw kasya sa kanyang bibig. Yung ulo lang ng mushroom yung kinaya niya at umayaw na siya. Tumayo na kami at lumipat sa kama. Gusto ni Marco na subukan namin na pumasyal sa aking kuweba. Kinakabahan ako dahil hindi ko pa nasusubukan yon, pero matapos ang ilang pag-uusap, pumayag na rin ako. Hinanda ko ang sarili ko dahil sigurado wasak ako. Buti na lang at maingat si Marco. Pinapakiramdaman niya ako at tinatanong kung okay lang daw ba ako. Sinisigurado niya na komportable at na-enjoy namin parehas ang experience. Masakit sa umpisa pero napalitan din naman ng kakaibang sarap yun kinalaunan. Matagal na ganap ang ganong tagpo, Kuya E. Tila ba pinag-eksperimentuhan namin ang iba't ibang posisyon. Dinarama ang init ng katawan ng isa't isa. Matapos ang ilang sandali, nagpasya na kaming magpasabog ng mga bulkan sa aming mga dibdib. Napuno ng init ang aming mga katawan at ang kwarto ng gabing iyon at hininga lang namin ang tanging maririnig matapos naming parehas na makaraos. Maya-maya pa, tumayo na kami at naglinis ng katawan bago matulog. Ganun na naging setup namin ni Marco ng 3 taon. Nag-eeksperimento at sinusubukan ang limitasyon ng aming sexualidad. Natigil lang ang mga tagpong yon nung magka-girlfriend na si Marco. Okay lang naman sa akin dahil wala naman kaming emosyonal na koneksyon. Naglalaro lang naman kami. Nag-experiment. Sa paglipas ng mga taon, Kuya E, hindi na namin napag-usapan yung mga nangyari sa amin. Paring baliwala na lamang yun. Tumadaan siya sa bahay paminsan-minsan para uminom ng beer kahit 1 o 2 bote para magkamustahan. Tapos, uuwi na siya. Masaya siya sa buhay niya at ganun din naman ako. Marami na rin akong nakarelasyon sa buhay ko. May lalaki, babae, trans at binabae. Pero sa ngayon, single muna. Sa naging experience namin ni Marco, mas nakilala ko ang sarili ko at dahil doon, thankful ako sa kanya. Yung first girlfriend ni Marco, siya na rin ang napangasawa niya at biniyayaan sila ng 3 anak pero sa kasamaang palad, umanaw na si Marco last year. Sa ngayon, kinakamusta ko paminsan-minsan ang pamilya nila kung okay lang ba sila at kung ano man bukas pa rin ang bahay namin para sa kanila. Salamat ng marami sa pagbasa mo ng storya ko, Kuya E. At sana magustuhan ng mga tagapakinig mo ang aking mga naibahagi. Marami pa ako mga storya sa buhay pero sa ngayon, hanggang dito na lamang muna. Lubos na gumagalang, Kiel. Okay, Kiel, maraming salamat sa iyong kwento. No? Nakakatuwa dumaan sa mga kabataan at nawala na, kumbaga nag-mature na yung mga karakter nyo at magkaibigan pa rin kayo. Yun yung pinakamahalaga doon. Yun yung medyo malungkot lang kasi wala na pala si Marco dito sa mundo. Anyways, maraming salamat sa iyo, Kiel, at muli ay maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.